Ay na. Tingnan ninyo. Medyo na ano siya. Kaya sobrang lamig nung isang araw. Tapos malakas yung hangin. Tingnan ninyo. Sayang no. Madali lang talaga siya mamatay din kay minsan tinglamig. Minsan malamig sa umaga ba. Ang ganda pa naman tingnan. Bumubuka na talaga siya. Maganda ng kulay. Ito naman siya. White. Para magkaiba sila ng forma no. Ayan. Sayang. Pero ganyan talaga yan. Every year, ganyan talaga yung nangyayari sa bulaklak na to. Hindi siya abot ng ilang weeks. Madali lang siya malaya dahil nga nasa bahay na pala ako, no? Tawag ko lang, sinirado ko na yung bintana kay umuulan na naman ng maliliit na ice. Buti na lang nakakarating na ako dito sa bahay bago umulan. Galing pala ako ng city dahil kinuha ko yung ni Oma sa pharmacy. Minsan kasi yung binibili mo sa pharmacy, walang stock sila doon. Kaya ini-order mo na nila, tapos darating siya mga hapon na. Kaya ito yung nilalagay sa sugat ni Oma. Kinakat lang siya ng maliit kung gaano kalaki yung sugat, tapos nilalagay siya sa loob. Ito ay Draco Algin. Alginat compresse. Ito, nilalagay siya sa loob. Ito. Ang mahal nito bilihin. Eh, dapat may resita ka talaga sa doktor kasi kung wala resita sa doktor, tapos bibili ka lang ng ang mahal. Ito naman yung nilalagay na plaster na meron siya dito sa gitna. Ito ang mahal, 100 plus. Nung last time nagtanong si Martin magkano to kung bibilhin walang resita kasi nga nakalimutan namin magtawag sa doktor nung tas weekend nung time na yun. Yung bago pa talaga si Oma nag-start sa kanyang yung maliit pa lang yung sugat niyo, hindi pa masyadong malaki. Ang mahal, 100 plus to. Ay, pinuko. Kaya dapat may resita sa doktor kasi pag may resita sa doktor, babayaran ng insurance, health insurance, bali. Kunti na lang yung babayaran mo. Kaya dapat may resita ka talaga at kung pumunta ka talaga sa doktor para maresitahan. Kaya itong dalawang ito yung kinuha ko ngayon sa pharmacy. At nagbili din pala ako ng ni Fiona. Ang ganda ng ni Fiona, bagong. Ito sa harap, para siyang palda. Pero sa likod, short siya. Tingnan niyo. Ganda, di ba? Ano lang siya? €7.99. Pang suotin ni Fiona kung tiinit na kaso ngayon malamig pa. Hindi po ito pwede masuot na. Pwede na masuot pero dapat mag-legging siya. Pero kung suotin lang niya to talaga ito lang. Nako, malamig pa. Mahinig si Inday Fiona sa lamig. Nagbili din ako ng napkin. Tapos nagkita din kami ni Michelle sa city. Nandito na yung mga resibo ng pinamili natin. Tapos ginawa ko. Ang nabayaran ko ay €6.79. Ay, nag-sale pala to siya. Sale pala to. Itong pantalon. Sale siya. Nag-minus siya ng €1.20. Hindi ko alam bakit. Minus siya ng €6 na lang nabayaran ko dito sa Normally, siya, €7.99. At meron pa tayong binili dito na stocking. Tagsa kami ni Michelle. Kay Michelle Black akin ito. Kasi pag nag-dress ako, tas malamig pa, nagsusuot ako ng ganito. Yung anak ko kauwi lang niya, galing siya nag-overnight sa kaibigan niya. Tas nabili din siya ng gusto i-try ni Michelle tong caramel na yung sa rosemary. At yung shampoo niya. Ito yung shampoo niya. Nakita kami doon at sabay na kami umuwi. Timing din kasi yung train niya na darating. Si Martin pala, nagbili pala siya ng rice doon sa Poland dahil mura daw. Hindi daw umabot sa €2. Samantala, ang rice dito sa Germany na binibili namin sa supermarket dito, ang jasmine rice, €2.79. Doon sa Poland, hindi daw umabot sa €2. Parang mga 99 cents lang daw. Kaya bumili siya ng 1 kilo lang muna para i-try ko. Pero yun nga lang, itong rice na to, hindi maganda yung quality niya. Kaya ang ginagawa ko na lang, minimix ko siya sa rice na niluluto ko.
Kasi nung nagluto ako nito, itong rice na to, kinabukasan, matigas. Matigas siya. Parang hindi mo na makain. Kaya sabi ko, pagluto ko nito, i-mix ko na lang siya sa rice na binibili ko dito sa Reve. Ito yung rice na binibili ko. Ang ganda ng rice na to. Ito, pag kinabukasan to, pag niluto mo to ngayon, kinabukasan, hindi siya matigas. Pero yung dala ni Martin, ano siya, tumitigas siya. Kaya sabi ko, magbili siya ulit ng rice na ganun. Pero wag lang damihan ba. Pero i-mix ko lang siya dito sa jasmine rice. Okay. Ito na lang yung last na naiwan doon sa binili ni Martin. So, dinala ni Martin na rice galing Poland. Mura yung rice doon. Kahit nakalagay naman dito, jasmine. May nakalagay jasmine dito rice eh. Saan yun? Oh, 1.1 kilo pala siya. Oh. Samantalang dito sa Germany, 1 kilo lang to. Ayan, 1,000 grams. 1 kilo lang. Ayan. Pala ako sa Rebe ba? Pero tapos na akong mag-grocery. Dito ako malapit sa Rebe na Bushalstelle. At saan ako nagantay ng bus na pauwi sa amin. Ayaw kong maglakad kahit malapit lang dahil mabigat ng dala ko. Bili ako ng ulutuin namin ngayon, or dinner namin ngayon. Nagpili ako ng giniling dahil meron pala ako doon sa bahay, lumpiang wrapper. Hindi ko pa siya nagamit. Nalabas ko na siya sa freezer. Nabili ako ng giniling, kalahating kilo, 500 grams. Yan ang gagawin ko. Nabili din ako ng ito yung mga nabili ko sa Reve. Tapos iba pang mga nag-sell pala tong nag-sell tong chocolate na to. Bumibili na lang ako nito pag naka-sell kasi pag hindi to na-sell, nasa 4 euro plus ng price nito noon. 2 euro lang. Ngayon, sell siya ng 3.29 o 2.79 ba yun? Sa sell siya. Kasi si Martin, minsan sa gabi naghahanap yan siya ng chocolate. Kaya pag naghahanap yun ng asawa ko, meron ako ibigay sa kanya. Ayaw kasi namin mag-stock ng maraming chocolate sa bahay dahil kahit anong tago pa namin nakikita ng mga anak namin. Ayaw namin na palagi silang kumakain ng matatamis ba. Pero pag may pera yan, lalo na si Philip, bumibili yan automatic. Kung pupunta siya sa dito sa Reve, bumibili yan siya. Kaya malapit na yung malapit na yung bus, 2 minutes na lang. Narating ngayon, kung hindi malate. Well, nabili ako ng biskwit ba? Itong biskwit na to, sobrang sarap nito. Caramel siya, Para siyang lotus. Yung lasa niya, para siyang biskwit. Dumaan na naman yung ice cream, Yan yung binila namin yung Fiona nung isang araw. Ang ganda ng weather ito. Pero siya, malamig. Pero pag nasa nagbilad ka ng araw, okay lang yung kaya yung yung lamig. Pero pag nasa loob ka ng bahay, tapos nakabukas yung bintana, malamig. Tulad nito, nakabukas yung bintana kay fresh air ba. Yan. Pero hindi ako bibili ng ice cream ngayon kasi wala akong barya. Hindi ako napunta ng bangko kahapon. Napunta ako sa Reve. Pag uwi ko, nasakay ako ng bus, pero may €2.50 na ako. Tama lang yung pamasahe. Meron ako ditong €50, pero ayaw ko siyang bilihan para ba. Kasi sana kung may barya ako. Tag €1.50 kasi yung nila, ice. Next time na lang ulit. Yan ang garden natin. Hindi na ako naglinis ng garden. Tapos na ako. Pero may iniwan pa ko doon sa taas. Tingnan niyo yan. Yan siya. Ayan. Kailangan pa yung itapon namin ni Martin. Kasi sa sunod na araw na. Siguro bukas. Ganda ng weather. Alas 6 na ngayon. Alas 6 na ng hapon. Maliwanag pa. Nagluto ako ngayon ng giniling na merong broccoli at paprika. Yan ko ba? Kahapon pa ako gustong kumain ito. Gagawin ko sanang lumpia at giniling na nabili ko. Ngayon, nagbago na naman yung isip ni Mami Rose, Kunti lang yung broccoli nilagay ko. Kaya kunti na lang yung broccoli na meron ako dito. Okay lang yan. At least mayroong konting gulay. Parang ako lang kakain ito.
Michelle ata, ewan ko lang. May nagluto din ako ng kanin. Ito na yung tanghalian ko at dinner. Kumain lang ako kanina ng tinapay. Mga launa ata yun. Hinilan ako ni Martin ba? Nagpunta siya sa Rave. Tapos, kinain ko kanina. Yan din yung ano natin. Ay, nako. Nilagyan ko siya ng ano, oyster sauce. Kunti. Excited na akong kumain ito. Hindi pa to siya luto. Ang pakuli, ano pa, ang tigas pa. Bago ko pa lang yan nilagay dyan. Takpan muna natin. Para madali siyang alam niyo, may pamigay na bang upuan. Ang ganda pa. Zij, mag geen film, mag geen video aan het pap. Kung meron lang kami sasakyan na piyo na ngayon, dinala na namin yan. Sira na ba yung upuan namin sa taas? Mag geen video aan Dalawa na yung sira. Ang ganda kaya. Mama, mag video. Yeah, sure eh. Mag video aan het papa. Ang ganda eh. Sayang. Wala man kami masasakyan. Wala man si Martin. Baka mamaya mawala na yan. Yung dalawa lang, okay. Pero yung isa parang... Nämlich, wenn man nur so einmal kippelt, dann... Sit ma. Probier ma sitsin. Warum muss ich? Yeah. Try ni Fiona mag po. Okay. Switch da vorne. Punta na kami ni Fiona sa city. Stop is ma Fiona. Ich war schon längst stumm. Ayan si Fiona. Naglakad lang kami galing sa amin dahil wala kaming barya pang pamasahe ng bus. Magpunta pa ako sa ano, sa bangko. Ulan pa, umaambon. Sana hindi lumakas kasi mapunta pa ako ng Aldi, maggrocery ako. Umaambon na talaga ng bongga. Nabasa na kami nito. Mabasa na yung kilay. Napadami yung bili namin ni Fiona. O, tingnan ninyo. Ang dami. Ang bigat. Pero magpasundo ako kay Philip. Kasi si Martin, sabi niya, hindi pala siya uwi ng maaga. Hindi kami naka-prepare. Sinabi ko na kanina, di ba? Ang dami, oh. Ang dami nating bit-bit. Tingnan niyo yung dekorasyon na binili namin doon sa city kanina ni Fiona. May nabili pala akong bagong ano siya, sa Action ko siya nabili. Argan oil siya. Ito siya, oh. Gusto ko siyang itry. Gano siya, galing siya ng ano, Morocco. Made in Morocco to siya, argan oil. Made in Morocco hair mask. Maganda to siya for damage, dry. Kasi nga yung buhok ko sobrang dry. Sa nakita po ninyo, oh. Sobrang dry ng buhok ko. Dami pang split ends, oh. Tapos hindi talaga ako nagpapagupit sa parlor dahil ang mahal. Tapos ano ba, parang ang mahal talaga magpa-parlor dito ay nagpunta lang po talaga ako, nagpapa-pedicure lang ako dahil din sa kuko ko na ano ba, hindi ko kaya kung ako lang maglinis. Mabuti kasi doon kasi kasama na yung pot spa, kasama na yung kasama na yung pedicure, na yung palilinisan talaga pa. Tapos may may cutics pa na tapos 38 euro. Tapos sabi ni Raquela sa akin, dumaan daw siya doon kung saan ako nagpapalinis kung saan ako nagmahal daw sila. Last time kasi hindi ako nakapunta doon sa last ko na appointment. Nawala kasi yung sinulatan, kung saan nila sinulat yung appointment ko, nawala. Tapos yung time na yun din ako makapunta dahil nga may emergency ito sa bahay. Hindi din ako makapunta sa appointment ko. Hinanap ko talaga kasi hindi ko talaga alam na saan ko yung nalagay. Tapos na yun, hanap ko na siya. Yung appointment ko, December katapusan. Pero okay lang naman yun, yung suki ko doon. Wala naman yung problema sa kanya. Pero saka na ako punta, nagtipid-tipid po talaga ako ng ilang buwan. Normally, after 6 months ako, 6 weeks ako pumupunta doon, nagpapalinis. Nagtipid talaga ako dahil 38 euro po yung bayad. Tapos ngayon, nagmahal. Tapos, pupunta ako doon pag malapit na magsuot na lang tayo ng tsinelas sa labas. Kasi pag ting-init, gusto ko talaga na nakatsinelas ako or nagkano lang. Pag lumalabas ako, sundo kay Fiona, pupunta ng city, ayoko talaga magsapatos. Ni-enjoy yung time na makasuot ng tsinelas ba kasi ilang buwan lang or ilang weeks lang tayo nakakasuot ng tsinelas sa labas. Kaya, pangit naman kung pangit yung kuko mo, di ba?
Kaya nagpapalinis talaga ako. Pero ngayon, nagtipid-tipid talaga muna ako. Sasabihin ko na lang sa kanya yung rason din. Pagbalik ko doon. At meron, ito nga yung nabili natin, no? Sobrang bango niya. Sobrang bango talaga. Ano lang siya, €2.49? Basta €2.49 lang siya. After mo mag-shampoo, ito yung ilagay mo. Tingnan natin kung epektibo itong pag-epektibo itong mapapadala ko nito sa package. Kasi magpapadala kami ng package ni Rafaela ngayong year na to sa pamilya namin sa Pinas. 2 package yung ipapadala namin, tig-isa kami. Ayaw ni Rafaela makipaghati sa akin. Last time, nung ipadala kami ng package, sabi niya, ayaw kong makipaghati sa'yo. Gusto ko nung tag-isa tayo. Tag-isa? Sige, kung tag-isa tayo. Sige, tag-isa. Kaya nabili na ako ng dandahan. Ayoko talaga na magpadala ng package yung biglaan dahil sobrang sakit sa bulsa niyan. Kapag na may nakita ako na nakasale, bili talaga ako kung ano yung gusto ko ipapadala. Gusto ko nga sana pumunta ng Aldi dahil meron akong nakitang magandang damit sa Aldi na kasyang-kasya sa papa ko. Terno na siya, tag €6.99 lang. Kaya lang, parang tinamad na ako pumunta ng Aldi kanina dahil sa dami na may binili ni Fiona. Hindi nga kasi maka-uwi ng maaga si Martin ngayon. Tapos hindi kami nakapag-grocery kanina. Kaya nag-isip-isip ako kung pupunta ako sa Aldi. May ticket pa naman ako ng hindi ko na kailangan bumili ng ticket. At saka maaga pa naman. Pero pupunta muna ako kay Uma. Siguro papakainin ko muna siya konti, tapos papainumin. At baka lalabas ako ulit. Yun ang plano ko. Kasi gusto ko talaga yung bilhin yung damit na yun. Alas 8 pa lang ng gabi. Tingnan po ninyo, napaka-tahimik na ng karsada. Yung daan, wala nang masyadong tao, wala nang masyadong auto. Napansin ko, no, simula na nagmahal yung gasolina, wala nang masyadong Yan, matulog na ako kay gabi, kadlaw na. Madaling araw na dito. Tingnan po niyo yung mata ko, alalim na. May pinanood kasi ako ba, kaya tapos na. Ako'y matutulog na din at galing din ako kay Uma. Tawag niyan, galing din ako sa baba, may ni-off ko lang yung washing machine doon. Tapos, ako'y matutulog na dahil nga madaling araw na dito sa Germany. At good night po sa inyong lahat. At dito na nagtatapos ang ating vlog, no? Dahil mababa na to. Sana nag-enjoy kayo at walang masyadong naganap ngayon kay walang pasok ng mga anak ko. Bakasyon nila ngayon sa 2 weeks vacation nila. Kaya enjoy ang bakasyon. At bukas pag di uulan, lalabas kami at maglakad-lakad. Yan ang plano. Kaya yun lang, ako matutulog na. Good night po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong palaging panonood at sa walang sawang suporta sa akin. Mag-iingat po kayo palagi. Bye-bye!